Good day, everyone! Salamat sa pakikinig sa Kai's Meditation. Sa video na ito ay ating tatapusin ang ating YouTube series, no? Bago tayo pumunta sa special record na Makaraos ka rin. So, part 4! So, ito na yung huli. So, what's new? Marami pa akong sana gusto i-discuss, pero magsa-special report na kasi ako this coming, I think Tuesday or Wednesday, yung simula na special report natin, and then we will end up probably 28 or depende, 27, 28 or even 30. Well, I'm not certain. I'm not certain about things. So, ngayon, bakit nga ba makakaraos ka rin? So, ang ating title. So, because the body is suppressing the soul. Sa totoo lang. Our body is a sinful nature, while the soul is ultralight na pwedeng mag-traverse, pwedeng... God is a spirit and human is also a spirit in nature. Naramdaman ni Jesus yun ni Lord Jesus na eye thirst, na nakaramdam siya ng pain. Pero pag nung naging kaluluwa na ulit ng Panginoong Hesus, ay wala na siyang naramdamang sakit. Not unless kung kayo ay pupunta ng impyerno or purgatorio. Bakit may purgatorio kasi siningit? Teka muna. Like I said, pag sinabing napunta ka sa purgatorio, ay napunta ka na sa impyerno. Yun na yun, sabi ni Lord sa akin. Pag may nagsabi sa purgatorio pupunta, matik na yun. Because when death comes, judgment comes quick. So kung hindi ka kay Lord, ay sa mga best friends mo ang punta mo. Ang best friend mo na ay si Satan. So wala naman talagang Diyos sa impyerno, wala naman. So, sabay-sabay lang din silang paparusahan sa takdang panahon. So, tayo ay magdasal na. Lord, thank you Lord sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Thank you Lord sa bagong panahon na inyong pinagkaloob. Be our speaker, Lord. Be our guide sa lahat ng aming gagawin, Lord, ay mapaglingkuran namin kayo. Salamat po sa lahat, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Bigyan niyo po kami ng pagkaintindi, Panginoon, sa lahat ng aming sasabihin, Lord, ay maintindihan po namin ito. Salamat po, Panginoon. Give us the spirit of understanding, Lord, to fathom everything, every word that you wanna say or you wanna decipher to us, Panginoon. In this we pray. In Jesus' name we pray, our Lord, our Savior. Amen. Okay. Ba't nga ba makakaraos ang title ko? So, I am talking about what's happening in the soul after death. That's our focus. Ngayon, ano ba yung mga instances na yung kaluluwa pwedeng humiwalay sa tao habang nabubuhay pa? So, totoo ba yung sinasabi na may mga bumabalik galing impyerno? May mga patotoo ko narinig na mula sa impyerno, bumalik sa earth, tapos nung namatay, naging makasalanan ulit, bumalik din sa impyerno. So, totoo ba di ba sabi sa Bible, when death comes judgment? Eto sabi ni Lord. Wala pa akong pinagsabihan ito. So, sinikret ko muna. So, ngayon ko sasabihin. Ano ba ang mga katotohanan dyan sa mga ganyan patotoo? So, may naliligtas ba sa impyerno? Di ba sa pag nasa impyerno ka na wala na, di ba kung may pinapatawad pa sila sa impyerno, di ba dapat si Satan pinatawad na rin ng Diyos? May binigyan pa na isang chance si Satan. Ito sabi ni Lord Ito, baka matawa kayo. So, kahit nga dito nga sa amin, wala, di ko rin sinabi to So, para may iba lang. Ito sabi ni Lord. Oo, meron siya binibigyan na second chance para maging patotoo kasi daw, hindi daw convincing yung yung patotoo naman na mabubuhay na tao So, wala daw. Bakit hindi convincing? Para din naman patay. So, pare-pares naman. Di ba sabi sa Ezekiel, the valley of dry bones. So, yung mga Kristiyano daw, parang nasa valley of dry bones. Hindi na nga daw valley, sabi ni Lord. Kasi pag valley, di ba, talampas. Or, yun. Ayun. Hindi na nga valley mountain na nga. Mountain of dry bones. Ganun na siya katindi. So, hindi na ka valley of dry bones, sabi ni Lord ngayon Ano na, mountain na. So, ganun na karami yung mga
nabubuhay na kalansay. So, ayun na, bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganitong mga instances, no? Na yung kaluluwa na namatay, na pumupunta sa langit, sabi nila sa akin, bakit si Satan di ko pinatawad? Bakit yung mga demonyo na kahit isang demonyo nagrebelde, wala? Kasi ganito kasi yung ugali ng tao, ganun din naman yung demonyo pag pinabalik ko sa langit, wala rin, magbubulakbol din dun Magdadala din ang sarili nilang doktrina dun sa langit, hindi nagkagulo-gulo na naman sa langit. Diba? So, at least yung tao kasi, may will, meron siyang free will. Ang demonyo kasi wala. It's either susunod ka kay Lord or dun ka sa may dagat-dagatang apoy. So, kaya hindi nila pinatawad si Satan kasi wala. Kasi alam naman ni Lord Alam naman ni Lord na it's payback time. Tagal nyo akong pinahirapan dito, Ngayon nasutak ni Satan. Sabi, tagal mo akong pinahirapan dito. Sige. Maghahatak ulit ako mas marami. Sabi nila baka pati yung mga nasa langit, baka pagtripan pa nila dun. So, no. That's a no-no. So, sabi nila, hindi talaga pwede. Especially sa kung ano yung kapangyarihan na binigay ng Lord sa kanila, no. Hindi daw talaga nila, di ba sabi every knee should bow down? No nga, pero alam ko kasi kung ano yung kapangyarihan na binigay ko sa kanila. So, therefore, yung mga nasa langit, wala na, hindi na sila, untouchable na sila doon. So, ayun yung assurance na Lord na everything is untouchable once you go back to God's kingdom. Wala na doon, wala nang paghihirap doon. So, discuss ko naman, ano ba yung mga instances na naghihiwalay na yung kaluluwa habang buhay pa yung tao? Yung panaginip ba is counted as soul traveling? Hindi. Kasi ganito yun, sabi ng Lord sa akin, yung dream, your soul is still there, your mind is generating it. Ito sabi ng Lord sa akin, paano ba nag-generate ang isang panaginip? Sabi ko sa'yo, marami pa to pero etong sasabihin ko is not really under Makakaraosh ka rin. Hindi na siya under dito. It's under oneirology na. Hindi pa ako nagdi-discuss ng oneirology kasi hindi pa siya panahon. So, di pa niya panahon. So, paano ba nag-generate ang isang panaginip? There are myriads of ways that dreams could happen. One is yung sinasabi nilang id, yung mga super ego, nakalimutan ko na yung dalawa. So, basta yung subconscious, the subconscious part of the mind regenerates your thoughts habang natutulog ka. Normally, nasa super ego. I forgot, yan nga, yung super ego nga, no? Nire-recuperate niya yung mga hindi mo naman masyadong iniisip. Therefore, para nagmumukha siyang bago, pero at one point in your life, it's a thing of you. Nangyari siya in your past, so parang dinadala lang siya ng inyong panaginip. So that's one way of creating a dream. So, sabi ni Lord sa akin, dreaming is not soul traveling. Because soul traveling requires an actual separation of the soul from the human flesh. Yun. Yung panaginip, wala. So, ang tanong kasi, paano nakaka-infiltrate si Satan, si Lord, doon sa panaginip mo? Ito sabihin ko sa inyo. Alam mo ba sabi sa Bible na huwag niyong iisipin yung babae na may pangalunya? Meron ganun, di ba? So, meron ganun sa Bible. Ito yung reason. Bakit parang adultery na rin yun? Ganito yun. Kasi papasok yan sa id, papasok yan sa super ego mo someday. No? So, parang dyan nalalabas unti-unti yung parang, pagka may napanaginipan nga dinedate mo yung babaeng yun na yun. Ibig sabihin nun, pinagnanasaan mo yun sa totoo buhay. Kunwari, pagkagising mo, pinagnanasaan mo yun. So, sa malamang, pag napanaginipan mo yun, dinedate mo yun. So, normally, sasabihin ni Satan, sige, utuin natin to. So, utuin natin tong taong to. Sige nga,
Crush mo pala yun, Type mo pala yung babae. Ano? Ay, sige, sige, sige. Siyempre, paano nga ba, ano ito marami to Sabi nila sa akin, paano naman mag-generate na panaginip? Ito paano naman yung, kunwari, yung exact place, paano na-generate yun? Paano na-generate yung, kunwari, paano nakaupo ka, parang palabas, parang pelikula. How do they stage it? Sabi nila sa akin, there are a lots of ways. Parang, di ba, sa inyo, sa lupa, sabi nila, di ba, pumupunta kayo sa lugar, sineset up ninyo. Ganon din ang ginagawa nung super ego mo. Your mind is the super ego, the subconscious is the one that is directing your dream. So, kung saang, kung saang restaurant ka man mapunta, kung saan mo trip, ayun. Pag si Satan kasi nag-film, eto paano mo malalaman kung sa super ego mo lang or kung si Satan na yung Ganito yan, kasi pagka sa'yo lang, pagkagising mo, it's just a normal dream. Pero pagka ikaw na-drain, pagkagising mo parang nanghihina ka, ganon, yun, may na si Satan doon. Ibig sabihin nun, hinihigop na niya yung lakas mo. That's one. Balik tayo dun sa date. Pag kayo na-experience yung makipag-date sa panaginip, masamang pangitain yun So, hindi siya maganda. So, sabi ni Red sa akin, ibig sabihin nun, pinagnanasaan niya yung taong yun. So, mga kapatid, repent. So, wala daw nangangalunya ang pumunta sa langit. So, kahit sa isip, wala rin daw. Ito daw, sige pag-usapan natin. So, malinaw panaginip is not soul traveling because your soul is still there. So, paano ba natin malalaman kung si Lord na yung mismong gumagawa ng panaginip? Kung si Lord na yung pumapasok? Kasi, makakapasok ba yung demonyo sa panaginip mo? Yes. Si Lord makapasok di ba sa panaginip mo? Yes. And vice versa. Kasi, ito hindi pa nire-reveal sa akin ni Lord On spiritual battle kasi, pwede kang pumasok doon sa panaginip nung taong yon. Pero hindi pa nire-reveal sa akin. Kumbaga, secret. Secret pa. So, wala pa. Ganito yun. Sa panaginip kasi, meron kasing iba na sa panaginip pinapakita yung mga problema, yung mga kasalanan, gano'n. So, bakit gano'n? Bakit yung iba sa true audio, dadalhin kayo sa matamang sermon, yung iba true vision. Ako daw kasi sabi sa akin, no need na raw. No need na raw nung gano'n. Ba't hindi lang lahat? Kasi pag ako kasi sumingit sa lahat ng tao, di naman lahat ng tao maiintindihan Magkakaiba sila ng understanding of life. Magkakaiba sila ng pagkakaintindi sa kung ano man ang realidad sa mundong ito. That's why, hindi lahat ng tao pwedeng kausapin ng diretso ng Diyos because chances are they are not capable, they're not yet ready, or hindi nila forte yung mga ganung mga bagay-bagay sa buhay. So, okay. Pangalawa, saka na yung mga sa dreams kasi I will have my own series on this, which is on astrology. So, hindi pa tayo dyan. So, sunod. So, ano ba tong naririnig ko na, may naririnig kasi ako na astral. Hapyawan natin to kasi meron din tong sariling video series called The Extraterrestrial Humans. Abangan nyo yung series na yun. Ano ba ang aabangan namin sa extraterrestrial series? Kasi bigyan ko ng hapyaw kasi yung mga normally yung mga talagang mag-a-astral, malalim na pag-aayuno yan, bira daw yung sabi nila na parang wala, yung normal, tapos biglang dinala lang. It's not really astral because you're just brought there and back. Mabilis lang, pero kasi ang totoong astral kasi matagal. Makikipagbuno ka talaga. That's what it is. So, okay, so, saka na muna yun. So, para may thrill, no? So, okay.
punta tayo sa astral nga. Sabi ko nga, nakalimutan ko na. This is the one example of soul traveling. Possible ba na yung isang kaluluwa pumunta dun sa kaluluwa na iba? Hindi. Hindi ulitin ko. Hindi pwedeng pumasok yung isang kaluluwa sa katawang na may kaluluwa ang iba. So no, because one body is only capable of handling one soul. Si Lord nga isang kaluluwa lang din eh. Kahit sabihin mo kaya niya mag-ibang anyo, isang kaluluwa pa rin ng Diyos. Isa lang naman siya eh. So, ayun na nga. So, ito yung problema natin sa mga maraming Kristiyano ngayon. May advantage ba pagka may astral? Kailangan ba yun? Actually, sabi ni Lord, kailangan talaga. Kasi, hindi kasi lahat ng tao is magkakaroon ng malalim na revelation tungkol sa kanya at saka sa kanya mga tupa. Kasi sabi sa akin ni Lord, ang karamihan sa mga problema ng Kristiyano is so deeply embedded sa kanilang mga ancestors na to the point na Satan is so successful na hindi hinuhukay ng mga Kristiyano ngayon yung problema, yung sumpa ng mga taong nasa nakaraan nila. And that is what astral does. Kasi astral is not just limited on the horizon, on the vertical. Ibig sabihin on vertical is you're going to the first heaven into the second heaven. Astral could also mean you're going from this time to the past or to the future. Ganon ang astral. So, may horizontal siya, may pa-vertical din siyang aspect. Vertical meaning you're going from earth to the second heaven. Halimbawa, that's horizontal. From earth to the third heaven, that's horizontal. The vertical meaning is you can go from there to the future. You can go from here to the past. Ayan. So, abangan nyo yung extraterrestrial human series. So, i-discuss ko siya doon in further detail. Para may thrill. So, and then, by Wednesday, may special report ako. So, kasama dyan yung mga climate change. Kasama dyan yung COVID daw. So, ayan, abangan nyo. May update sa COVID So, balitaan. So, may update sa COVID. So, ang nga sa akin, Lord, may hapyaw dyan yung, yung utak na raw talaga titirahin dyan. Ito sabi sa akin, Lord, merong isang sign na mai-infatuate yung lalaki sa kung sino man tao. Parang Cupido. Meron na sila. Oo, sabi ni Lord, meron ng vaccine na parang ma-hallucinate ka na mai-end-up ka sa taong hindi mo naman gusto. Meron. Alam mo bakit? Ganito. Kasi sabi ni Lord, gusto doon i-mix match ni Satan yung mga taong gusto nila. Kunwari, ito, sa akin, kay Satan to. Tapos, gusto niyang i-bind dun sa taong kay Satan din. Ganon ang gusto nilang gawin para maging successful sila sa kanilang pagpaparami. So, yun lang naman muna sa ngayon. I'll see you next time. God bless.